Magandang araw na naman po mga kaprobinsya. Sa araw na ito, yung i-vlog natin ay ang puno sa loob ng aming bakuran na yun 4 na puno ay hindi pa namumunga. So isasabay ko sa vlog ko ngayon. At unang-una po, welcome po sa aking vlog at welcome po sa aking channel. Ito ay ang Silang Mix Channel. Ipapakita ko po sa inyo ngayon yung tanim na nasa loob o yung prutas na nasa loob ng aming bakuran na isasabay ko yung 4 dahil yung 4 ay yun lang ang hindi pa namumunga sa loob ng aming bakuran mula nung itinanim namin. Kaya uunahin kong i-vlog ngayon ay yung tanim namin na nasa loob ay yung tambis. Kaya kung tingnan natin, ito yung puno ng tambis. Ito po nasa mga tatlot kalahating taon na mula nung itinanim. So ganito yung height niya. Pero siguro po kung ito itinanim sa open po na wala silang katabi na magkaparehong prutas, siguro po ay mas mahaba na ito at siguro po ay ito'y matagal na ding bumunga. Pero kaya nga sabi ko, itinanim ko dito sa may kanto po sa loob ng aming bakuran pa rin. Pero ito yung nangyari, medyo na delay po. Delay po yung kanyang yung pagtubo, sa kanyang pagtubo. Mataba naman siya dahil may maintain naman po siya ng pataba or abuno. Pero yun nga, medyo delay lang. So kung tingnan nyo po, ganito po yung kanyang puno. Ito po. Tapos, dapat sana po ay mas mahaba pa ito at mas malaki yung kanyang puno. Pero nga, sa kadahilanan na may nakatabon pong mga nakapalibot na puno ng saging, na kung ano-ano na sa palibot niya. Kaya medyo delay yung pagtubo niya. So, i-update ko ito during the time na ito ay bubunga. Either next year or next season, baka ito'y bubunga na po. So, yan lang po ang ipakita ko dito tungkol po sa tambis na nasa loob ng aming bakuran. Kaya ang pangalawa ko naman po ngayon, nakasabay niyan, ay ang puno ng nangka. Ito po. Ito pong nangkang ito ay ito ay red nangka na variety. So ito po ay nasa isa't kalahating taon. Nasa isa't kalahating taon pero delay lang po yung niya dahil kasi kapareho din doon sa tambis na marami ding nakatabon sa kanya. Na mas mataas pa sa kanya, kaya during the time na dapat maiinitan, hindi siya naiinitan at saka na-delay yung kanyang pagtubo dahil yung lupa kakaiba dun sa ibang lupa dahil ito ay parang may parang may matigas dun sa ilalim, kaya nga nung binutasan ko ito mas malaki kaysa sa ibang itinanim ko. Pero akala ko nga hindi ito mabubuhay itong red nangka, pero nabubuhay pa rin siya pero medyo matamlay lang. Pero at least nakita nating ebidensya na talagang buhay na buhay siya. Hindi ko rin din alam kung kailan ito bubunga. Pero ito'y makikita nyo pa rin sa vlog ko. I-update natin ito hanggang sa ito ay bubunga. Kaya yan po, ito po ay red nangka na variety po. Ayan po, tingnan nyo po, buhay na buhay po, ayan. Sinusuportahan ko po yan ng tubig dahil sa ngayon, dahil sobrang napakainit ngayon dito sa Mindanao. Kaya yan po. Tapos ang isang iba-vlog ko na naman na sabay sa hindi pa nagbunga ay yung pongkan po. Ito po. Meron din akong tanim na pongkan, at least hindi din tayo bitin sa may mga tanim na pongkan or sunkist. Ayan po. Itinanim ko ito nasa mga wala pang 1 taon. Inihabol ko magkatabi ng red nangka. So ayan po, buhay na buhay yan siya po. Mataba siya pero maliit lang dahil po ito ay dwarf. Ang variety nitong pongkan ito ay dwarf. So hindi ito siya bubunga ng hindi siya hahaba ng sobrang mahaba. Ito po'y bubunga ng siguro mga man height lang or baka nasa lang po sa mga baka nasa mga 3
ano lang po, tatlong ruler lang po. Ito ay bubunga dahil nakita ko yung sample nito doon sa pinagbilhan ko ay sobrang maliit pa, ay may bunga na at saka sobrang napakatamis. Ayan po. Mataba naman siya, malusog naman siya, pero kaya lang delay lang dahil po sa lupa na tinaniman na hindi sobrang mataba dahil ito po ay kakaiba doon sa nakapaligid na lupa na nasa loob ng bakura namin. Pero minimintain ko lang din po ng paglalagay ng abono, kaya ito po ay buhay na buhay at saka sobrang napaka green po ng kanyang mga dahon, at saka makikita mo po nag-additional siya ng mga dahon. Ayan po, mas lalong dumadami. Ayan po. Tapos yung pang-apat na iba-vlog ko na hindi rin isa sa mga hindi nagbigay ng bunga sa season ngayon, sa taon ito po yung ayang avocado. Ito po ay kakaibang avocado dahil ito ay giant avocado. Mas malaki itong avocado na pag ito'y bumigay ng bunga dahil yung pinagkunan namin ng simelya nito or variety nito doon sa nahingian namin ay nakita namin at natikman namin, sobrang napakamalagkit po, napakapilit po, napakasarap pong kainin, malinamnam pong kainin. Pwede siyang kainin na walang asukal, masarap siyang kainin walang asukal, masarap siyang kainin na nakashake. Pwede mo siyang kainin kahit na walang nakahalong ice or anong pwedeng kainin mo yung avocado na kung paano mo siya kakainin. Sobrang napakasarap, at saka yung avocadong ito ay pwede mong ma-preserve. Hindi siya basta biglang nasisira pag nagumpisa na siyang mahinog. Pero ito ngayon, yung tanim namin ay hindi pa nagbunga. Ito po ay under pa po sa pag-maintain hanggang sa ito ay bubunga, at saka dahil sa taas ng init sa panahon ngayon, ayan po, kung araw ay parang umiba yung kulay niya, pero pag sa gabi na nabigyan ng tubig, unti-unti rin siyang bumabalik sa normal na tayo niya, na mas gaganda siya. Kung araw lang dahil sobrang taas ng init, ito ang nangyayari sa kanya, pero okay lang din po dahil sinusuportahan namin ng tubig. Kaya ito yung pang-apat na tanim na hindi nagbigay ng bunga sa taong ito. Kaya magandang araw sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito ay ang Silang Mix Channel, at salamat sa mga sumusuporta, YT Barcadas, Toots and Tessie, at saka sa Silang Play News. Magandang araw sa ating lahat at God bless.